Boss Chief mo, sir, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? Ako, eto kailangan natin ng share nyo. No? Kailangan natin ng share ninyo. Bakit? Naka-ano tayo? Naka-shadow ban tayo. Alam natin yung mga ganyang galawan, ho, mga Boss Chief mo, sir. Naka-shadow ban si Mark Ramos. Kaya, kailangan natin ng share ninyo, mga bossing. Nandiyan si Ma'am Nen Gigi, si Tommy ng Cereza po, si Leonida Negrillo, Shiro Kansaki, si Ma'am Josepa Oliva Lopez, at sino pa? Lisa Ruiz. Siguro mga tatagal yan hanggang katapusan nitong buwan na ito. No? Kaya malaking tulong yung pag-share nyo nung live natin, mga Boss Chief mo, sir. Okay? Ngayon, no, mga kababayan, umpisahan na huwat natin agad ito. No? Shoutout sa buong Cereza Force family. Alam nyo, mga bossing, pinanood ko yung press con eh. No? Pinanood ko yung press con ni Lebiste, mga kababayan. Oo, no? Halatang halata at rinig na rinig ko eh. Na yung estilo na ginagawa ho, mga Boss Chief mo, sir, blackmail. Para lang patahimikin, para wag pag-usapan, para hindi, ewan ko, kayo mamaya, pagka pinanood ko sa inyo, no? Kayo na ang humusga kung sa tingin nyo, talaga bang tutuluyan nila si Atty. Claire Castro na kasuhan, or baka pampapatahimik o pagpapatahimik lang ito kay Atty. Claire Castro, mga bossing. Okay, mga kababayan. Ngayon, mga bossing, saan ba nagsimula itong lahat-lahat ng ito? No? Nagsimula ito, mga Boss Chief mo, sir, nung nag-Cabral Files. Yan yung naunang nakita natin. Pero, kung uusisain natin at aalamin natin lahat-lahat, mga bossing, tingin ko talagang iniimbestigahan na. At ano sabi? 2019 pa lang daw ho, mga kababayan, di ba? Sabi ng Department of Energy Secretary Sec Garin, no? Secretary Garin, 2019 pa lang daw ho, mga Boss Chief mo, sir, pinapadala na ng notice itong si Leandro Lebiste. No, ito, papakita ko sa inyo mga boss, para klaro tayo at masusundan natin yung mga pangyayari. Ayan, diba? Ayan, sabi, binigyan niya sila, pinatawan niya siya ng 24 billion na multa. Sa multang 24 billion ng kumpanya ni Representative Lebiste sa Department of Energy, he can challenge it in court. No? We're confident that we gave them all due process. In fact, you can even question us na bakit na-delay. Kasi nga, sa haba po ng panahon, mga kababayan, 2019 pa, notice. Tapos ngayon lang sila kikilos. Ngayon lang sila gagalaw, mga kababayan. Di ba? Talaga naman mapapatanong ka dito sa Department of Energy, bakit ngayon lang ang tagal-tagal? Dapat pa lang sa umpisa pa lang. Siguro, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng, kumbaga, sige, bigyan pa natin ng time. Baka sakaling asikasuhin, baka sakaling gawin. Because we wanted, kagaya niyan, ayan, nakasulat. Because we waited last minute, but it's an obligation that you have to. Can't just, if we have 40 contracts and you manage to sell 3 or 4, of that 30 billion, while the rest you don't do anything, what does it mean? So diyan pa lang mga kababayan, ang nakikita ko, 2019 pa lang sinasabi, binibigyan na ng notice, hindi pinapansin, siguro dahil nga po si Tatay Digong ang nakaupo. Kaya, wapakels kami dyan. Baka ganun ho. Diba? 2019, tapos eto na, ramdam na nila, naku, si seryosohin to ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Naglilinis ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, ano ginawa? Ayun, naku, i-divert natin ito doon sa Cabral Files. Naku, gumawa tayo nung sa tingin natin na mapupunta doon yung atensyon para naman superhero ang batang Lebiste na si Leandro Lebiste. Hindi makita o matakpan itong mga pag-iimbestiga at itong mga notice nila galing sa Department of Energy ho, mga kababayan. Di ba? Biglang sumambulan. Cabral Files!
Anak ng putik na yan. Ilang panahon, 4 na buwan mga boss chief amo sir, bago ilabas. Di ba? At hindi nila mailabas-labas nung nabubuhay pa ang yumaong Yusek Cabral. Bakit? Baka masita. Baka sabihin, naku wala, hindi kasama yan dyan. Baka hindi kasama to. Naku, bakit ganun? Linagay nyo yan. Dahil meron pang sisita. Pero nung yumao na ho, mga kababayan, wala nang sisita. Wala nang sisita, no? Kaya hindi ho talaga nila tayo masisisi kung ang iniisip natin o pumapasok sa isipan natin, baka may kinalaman sila dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral Di ba? Para na sa ganon, o sige, pagka nilabas mo, at least wala nang boboka at wala nang magsasalita na hindi totoo yung mga nakasulat dyan, yung mga dinagdag at ibinawas dyan. Ganon, mga bossing, no? So ngayon, eto, alisin natin to. Pumunta na tayo doon sa Yusek Cabral, mga bossing. Yung, hindi na natin dapat sabihin Yusek Cabral, Dapat ang ano na dito Lebiste Cabral nga daw, sabi ni Attorney Claire Castro, which is tama naman. Biruin mo, hindi mo na alam kung may idinagdag ka na dyan o may ibinawas ka dyan. Sa 4 na buwan na hawak mo yan. Hindi mo inilalabas nung buhay pa yung tao. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas na yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. No. Hindi lang isinasa publiko yung mga notice mo. Hindi lang isinasa publiko dahil inaabangan, iniintay yung magiging reaksyon nyo. Ayan lumalabas yung lahat. Diba? Hindi naman po maglalakas loob ang Department of Energy na sabihin sa mamamayang Pilipino na isang bulat sa publiko na, hihingan namin ng multa o papatawan namin ng multa etong si Leandro Lebiste, etong kumpanya ni Leandro Lebiste ng 24 billion kasi hindi niya sinunod yung nasa kontrata o hindi nag-perform ng maayos. Hindi lang isinasa publiko kasi baka hinihintay, baka meron kayong gawin. Baka kumilos kayo. Diba? So ngayon, naramdaman mo, sandali. No? Nung naramdaman mo na ano tawag dito? Naramdaman mo na, naku, siseryosohin ako. Saka ka nag-Cabral Files. Yun yung nakikita ko ho, mga kababayan, kung bakit naggagaganito si Leandro Lebiste. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong vlogger yung si Attorney Claire. Uy! Shout out kahit hindi i-share ng Cereza Porsche yung ating live. No? Shout out bukas Attorney Claire Castro ho, mga kababayan. Ang ano natin dito, ang makakapanayam natin dito, alauna ng kasabaduhan ng bukas.